Sa kabila ng masamang karanasan ni Naomi sa lalaking iyon, hindi niya maitatanggi na nagustuhan niya ito. Nang maisip ang lalaki ay yun na lamang ang kanyang inilarawan dahil hindi na naman siya ganoong kahanda. Well, he is an Italian. Wika ni Naomi. Kamukha ang lalaking iyon ng isa sa mga kaklase niya noong high school na may lahing Italiano kaya iyon ang kanyang naisip. Pareho kasing light blue ang mga mata nito. And a painter. Dugtong niya nang maalala kung anong nahulaan niyang maaaring trabaho ng lalaki dahil na rin sa suot-suot nito nang una niya itong makita. Kumunot ang noo ng interviewer pero hindi na ito muling nagsalita. Hindi na rin ito nag-usisa. Nagsulat na lang ito sa notebook nito at nang matapos ay matamang tinitigan siya. Gusto na ring mapakunot noo ni Naomi dahil naramdaman niyang tila may nag-iba yata rito pagkatapos marinig ang sagot niya. Ngunit bago pa magkapagsalita si Naomi, nagpaalam na sa kanya ang interviewer. Hindi na lang din inintindi ni Naomi ang kakaibang iginawi ng interviewer dahil para sa kanya ay wala naman siyang nasabing masama sa paglalarawan niya sa lalaki. Isang figment of her imagination lang din ang someone special na na-describe niya. Doon naman nagsimulang mag-iba ang ginawi ng interviewer. Hindi sa pagsisinungaling niya tungkol sa existence kuno ng someone special sa buhay niya. Pero sa kabila ng lahat, parang bigla yatang kinabahan si Naomi. Nagising si Naomi sa masayang tawag sa kanya ng manager ng ad agency kung saan siya nakakontrata. May bago daw siyang project. Kakaiba ang boses ng manager ng agency nang tawagan siya. Tila sabik na sabik ito. Dahil doon, nasabik si Naomi. Umaasa siya na baka dumating na ang swerte niya. Dumating siya sa opisina at halos lahat ay nakangiti sa kanya. Kahit ang mga dating empleyado na dinadaan-daan na lang siya ay binati pa siya ngayon. Hindi man congratulations para magkaroon naman siya ng hint na muka na dumating na ang swerte na inaantay niya. Masaya na rin siya. At least ngayong araw, pakiramdam niya ay respetado siya ng mga tao. Isa iyon sa hindi nagugustuhan ni Naomi sa trabaho niya. Isa ring dahilan kung bakit nadadepress na siya na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nadidiskubre. Hindi pa siya sumisikat. Ang tingin pa rin tuloy sa kanya ng mga tao ay mababa kaya hindi siya madalas bigyan ng mga ito ng ganoong klase na pagbati. Hindi kagaya ng ilang kasamahan niyang modelo doon na sikat na. Hindi niya maramdaman na respetado siya. Hanggang ngayon gusto ni Naomi na aliwin ang sarili sa ginagawa ng mga tao sa kanya sa kabila ng pagtataka. Nang dumating siya sa mismong opisina ng manager ay naging maganda rin ang pagbati nito sa kanya. And finally, our star arrived. Nakangiting wika ni Miss Linda, ang manager ng ad agency. Sinalubong siya nito at niyakap. Nasa opisina nito pati ang baklang stage director ng agency. Sandaling napakunot noo pa si Naomi sa sinabi at ginawa ni Miss Linda. Pero napangiti din. Star? Kailan pa ako naging star? Gustong maibulalas ni Naomi pero inaliw na lang niya ang sarili sa natatamasa sa ngayon. She felt overwhelmed. Baka nga ito na ang lucky day ko. Ito na ang big break ko. Hey ma'am, thank you. So ano po ang dahilan kung bakit niyo ako pinapunta dito? Nang tawagan siya nito kanina ay sinabi nitong sa opisina na lang siya nito kakausapin. Nagniningning ang mga mata ni Miss Linda. May ibinigay itong dyaryo sa kanya. Bakit hindi mo naman sinabi sa amin, Naomi? Eh sana matagal ka nang sumikat. Nakakunot noong kinuha ni Naomi ang dyaryo. Naisip niyang baka iyon ang article na ginawa ng baklang nag-interview sa kanila kahapon. Tama naman ang naisip ni Naomi pero hindi ang mga nakalagay doon. What? Nanlaki ang mga mata ni Naomi nang mabasa ang nilalaman ng artikulo sa dyaryo. Muntok na din niyang may hampas sa iyon. Hindi iyon ang inaasahan niya na mababasa sa article. Surely, ang nag-interview noon sa kanya ay magaling talaga na writer. At hindi lang basta isang writer dahil hindi makatotohanan ang isinulat nito sa article. Bakit mo ba inilihim pa na boyfriend mo ang misteryosong sikat na pintor na iyon? Marami sa amin ang gustong makilala siya. Hindi nga siya nagpapakita ng personal sa mga tao. Napakagatlabi si Naomi. Actually, Charles Mority is a very private person. Pero ngayon, masasabi natin hindi na. Dahil nagawa mong sabihin na sa isang interview na boyfriend mo siya. How really nice. Paniguradong magiging ay kay hindi ka ng mga tao. At dahil dyan,
Ibibigay namin ang malalaking pending project ng agency sa'yo. Oh, major role. You'll have your big break. Nanlaki ang mata ni Naomi mula sa kanyang pag-aalinlangan dahil sa maling balita. Nilukob naman siya ngayon ng matinding kasiyahan. Sandaling nawala sa isip niya na magpaliwanag. Talaga po? You'll be the agency's superstar. Sisikat ka na? Sabik na sabik pa na wika ng director. Sinabi nito ang mga posibleng proyekto na ibibigay sa kanya dahil sa naging balita ngayon. Masyadong na-overwhelm si Naomi. Halos tango lang siya ng tango habang sinasabi ng director kung ano ang magiging posibleng proyekto niya. Nasabik siya sa ideya. Ito na ang katuparan ng pangarap niya. Inisip ni Naomi ang maaaring mangyari sa kanyang buhay. Magiging maayos ang buhay nila. Makakabili siya ng magandang bahay. Matutulungan niya ng husto si Nanay Teresita. At maaari nilang mabigyan pa ito ng hustong pag-aalaga kapag naging mayaman siya. At ang mga bata, ang advocacy niya na makatulong sa mga ulila ay mas lalo pa niyang magagawa ng matagumpay. Ang saya-saya ni Naomi. Thank you so much po. I can't contain my happiness. This is all a dream come true. Wika niya nang matapos ang pag-uusap. Alam ko, Iha. Ikaw ba naman kasi? Kung sinabi mo lang agad ng Italianong pintor pala na iyon ang nobyo mo, edi sana'y matagal ka na naming inalok ng magandang role dito sa agency. Italianong pintor? Sa sinabi ni Miss Linda ay bumalik muli si Naomi sa realidad. Naalala niya ang nabasang maling sinulat ng writer dahil sa pagkukwento niya rito ng fictional boyfriend niya. Inakala nito nang ikinuwento niya ay si Charles Moretti. Hindi naman ito tuluyan na sinabing ganoon pero inassume nito na base sa mga kwento niya, yun ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ginawa iyon pero kung ano pa man ang dahilan ng interviewer, isa lang iyong maling pagkakamali. Ni hindi niya kilala si Charles Moretti. Naririnig niya ang grupong kinabibilangan nito pero hindi naman siya yung tipo na babaeng mahilig sa mga sikat. Hindi niya binigyan pansin ang mga iyon. Dahil doon, hindi niya inakala na maaaring may pagkakahawig pala ang paglalarawan niya sa fictional boyfriend niya at pati na rin sa Charles na iyon. Nagulat siya sa mga pangyayari pero sa kabilang banda, may isang bahagi ng puso ni Naomi na nagustuhan ang nangyari. Isa mang malaking pagkakamali iyon ay naging maganda ang dulot noon kay Naomi. Narespeto siya ng mga katrabaho niya at ngayon ay mabibigyan na siya ng malaking proyekto. 2 pangarap ang natupad dahil sa maling impormasyon na iyon. Charles Moretti, may romantic affair pala kayo? Hindi ko naman nagsasabi. But well, kilala na namin si Charles. Siya ang miyembro ng The Abandoned Billionaires na kahit kailan hindi nagpapakita sa madla. Masyadong masekreto, kaya siguro ginusto mo na din na isekreto ang lahat. Napakagatlabi si Naomi. Gusto niyang itama ang lahat ng pagkakamali. Alam ni Naomi na mali pero nakakatukso ang sarap na tinatamasan niya ngayon. Pagkatapos ng 7 taon, ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klase ng sarap. Tila ba sabik na sabik sa kanya ang mga tao? Tila ba napaka-importante at special niya? She was beyond overwhelmed. Bahala na nga. Naisip-isip ni Naomi. It was good to have little white lies and innocent prank. Sometimes, anyway. Dahil sa tagumpay na tinatamasa, naisip ni Naomi na pumunta sa seaside upang bisitahin ang magkakapatid na Almira, Leon at Roselyn. Gusto niyang ibahagi sa mga magkakapatid ang nangyari ngayong araw. Hindi siya nagdala ng pagkain sa mga ito dahil ang balak niya ay yayain mismo ang mga ito sa isang fast food chain para doon ang mga ito i-treat. Pero sa kasamaan palad, hindi niya nakita ang 3 magkakapatid sa seaside. Napaupo sa tabi si Naomi. Sabik pa man din siya. Masaya siya at alam niyang magiging masaya din ang 3 sa ibabalita niya. Kaya naisip niya na antayin na lang ang mga ito. Baka may pinuntahan lang ang mga ito sa oras na iyon at babalik din sa lugar maya-maya. Gustong-gusto niyang makasama ang 3. Inaliw na lang ni Naomi ang sarili sa panonood ng magandang sunset. Nagustuhan naman niya iyon. Naalala niyang noon palagi siyang nalulungkot tuwing nakikita niya iyon. Paano kasi? Pinaalala sa kanya ng sunset na patapos na naman ang araw. Panibago na namang araw, panibagong araw na aasa siya. At ano? Hindi na naman matutupad. Madalas ay iniiwasan niyang panoorin iyon kapag napapatambay siya sa seaside para puntahan ang magkakapatid. Pero
Hindi na sa pagkakataong iyon, natupad na ang ilan sa mga pangarap niya. Sisikat na siya. Napakasaya ni Naomi ngayon. Ngayon ay hindi na siya nalulungkot dahil sa pagtatapos ng araw, alam niyang unti-unti na niyang may isa sa katuparan ng pangarap. Bago siya umalis ng agency ay pinapirma siya ng mga ito ng kontrata sa endorsement ng shampoo. Hindi man nangunguna ay kilala ang shampoo na iyon kaya lalong naging buo ang araw ni Naomi. Siya din ang main role sa commercial. Pero habang inaaliw ni Naomi ang sarili, may isang bulto naman ang katawan ang humarang sa kanyang magandang scenery. Napakunot ang noo niya dahil hindi lang iyon basta humarang na dumaan. Matagal itong nakaharap sa harap niya. Habang nakaupo siya sa isa sa mga benches, itinaas niya ang tingin kung sino ba ang taong iyon at nagsalubong ang kanilang mga mata. Ganoon na lang ang panlalaki ng mata ni Naomi nang makita ang pamilyar na mukha ng lalaki sa kanya. Ang pinagkuhanan ko ng image ng fictional boyfriend ko. Naisip agad ni Naomi sa halip na ang kadiskus-diskustong ginawa nito sa kanya ng araw na magkita din sila sa lugar na iyon. Kagaya noong una, hindi nagsalita sa kanya ang lalaki. Nilapitan lang siya at matamang tinitigan. Dahil nasalubong niya ang light blue na mga mata nito, nabasa niya agad ang emosyon noon. Mukhang galit ito habang nakatingin sa kanya. Bagyang nagulo si Naomi. Bakit naman ito magagalit sa kanya? Nagulat si Naomi sa pagdating at paglapit sa kanyang ng lalaki. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi rin niya inaasahan na sa pangalawang pagkakataon, sa kabila ng hindi niya nagustong ugali nito nang makita siya, ay may kakaiba na namang naging tibok ang puso ni Naomi. Sa halip na matakot at kabahan, may kasarapan na naman siyang naramdaman mula doon. Pero ayaw magpaapekto ni Naomi sa kakaibang ginagawin ng kanyang puso. Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Anong problema mo? Gumalaw ang ulo nito. Nagtaas din ito ng isang kilay sa kanya. Anong problema ko? Ikaw ang may problema, miss. Kumunot ang noo ni Naomi. Problema? Ako ang may problema samantalang ikaw ito lumapit sa akin at tinaharangan ng view ng sunset sa harap ko. Napansin niya na kumuyom ang kamay ng lalaki. Hindi niya talaga maintindihan ito. Bakit ito mukhang galit sa kanya? Pagkatapos ng unang pagtatagpo nila sa seaside, ay ngayon na lang sila muling nagkita nito. Wala siyang masasabing nagawa niyang masama rito para umasal ito ng ganoon sa kanya. Maliban na lang sa pagkuha niya ng inspirasyon rito tungkol sa imahe ng fictional boyfriend na ginamit niya sa interview. Hindi naman ito alam iyon kaya bakit ito magre-react ng ganoon? Hindi kita maintindihan, mister. Bakit ikaw pa ang galit sa akin samantalang ikaw itong tumingin sa akin ng nakakadiri ng kung ganoon ay naaalala mo ako? Wika ng lalaki. Ngayon ay mukhang nasiyahan na ito. Medyo nawala na ang galit na nakita niya sa mata nito. Paanong hindi? You're disgusting. Para kang... Ikaw may kasalanan. You shouldn't be looking like that in public. Alam naman ni Naomi iyon. Kahit siya din naman ay hindi niya nagustuhan ang suot niya noon pero kailangan. Nakalimutan din niyang magdala ng pamalit kaya napilitan na lang siya na magpunta sa park na iyon na ganoon ang itsura. Somehow, sinisisi din ni Naomi kung bakit nabastos siya. May kasalanan din siya, pero mas sinisisi din niya ang lalaking ito. Isang free country ang Pilipinas. Walang masama kung magsuot ako ng sexy in public. Katwiran ni Naomi. Still, bodies like that should be outlawed. Tumas ang kilay niya. Sino ba ang lalaking ito? Bakit tila ang laki ng pakialam nito sa kanya? Isa pa, bakit magaling yata itong mag-Ingles? Whatever. Kung sino ka man, hindi ka na rin dapat na nakikialam. Hindi kita kilala. Sandaling kumunot ang noon nito pero maya-maya ay tumango-tango ito. Hindi mo ako kilala? Interesting. Tumaas ang isang kilay ni Naomi. Bakit? Sikat ka ba? Matama na tiningnan ni Naomi ang lalaki. Nakaramdam na naman siya ng kung ano sa puso niya pero pinilit niyang huwag pansinin iyon. Hindi pamilyar sa kanya ang lalaki. Mukhang hindi rin naman ito sikat base sa ayos nito. Hindi kagaya noong una ay hindi na ito mukhang pintor. Casual lang ang suot nito. Isang simpleng collared shirt at pantalon. Nakatsinelas lang din ito. His get-up was so ordinary. Dahil doon, hindi niya masasabing sosyal o mayaman ito. Kaya nakapagtataka ang ikinikilos dito sa kanya. Hindi nito sinagot ang kanyang tanong. Dumilim muli ang mukha nito. Nakita ko ang article tungkol sa iyo sa dyaryo. Bagyang napakunot noo si Naomi.
Ganoon na ba talaga siya kasikat para makilala ng estranghero dahil sa article na iyon? Tumingin-tingin siya sa paligid. Wala siya nakikitang nakatingin sa kanya. Hindi naman siya pinagkakaguluhan. Kung sikat talaga siyang maituturing, sana ay may nakikita man lang siya na curious na nakatingin sa kanya. Pero hindi. Hindi rin naman inaasahan ni Naomi na pagkaguluhan siya. Oo, naisama siya sa isang article at may larawan naman siya doon pero hanggang article lamang iyon. Hindi pa iyon sa TV. Isa pa, napaka-ordinaryo ng itsura niya ngayon kaysa sa itsura niya doon sa picture ko saan maganda ang pagkaka-makeup sa kanya. May hirap pa na madistinguish siya. Kaya ayos lang sa kanya na maglalabas sa publiko nang hindi pinagkakaguluhan. Iniisip din niya na hindi naman ganoon ka-celebrity ang Charles Moretti na iyon. Member lang ito ng isang sikat na grupo ng mayayaman pero hindi isang artista para pagkaguluhan na lamang talaga ang buhay. Pero dahil mayaman ito at nakakabit ang pangalan nito sa pinaka matagumpay na group of companies sa buong mundo, asang-asa ang mga tauhan sa ad agency na mas mapapansin ng agency dahil na rin sa kanya. After all, nabubuhay ang ad agency sa iba't ibang negosyo na nais magpa-advertise. Iyon man dahilan kung bakit nilapitan mo ko? Dahil nakita mo ko sa dyaryo? Nandahil lang ba doon kaya ka naging interesado sa akin? Matagal-tagal bago ito nag-react. Tumango ito. Well, salamat kung ganun. Mahilig ka pala na magbasa ng tabloid. Weird. Bagya pa siyang napangiwi. Turn off sa kanya ang nalaman. Mahilig ito sa showbiz. Hindi ba't bading lang ang mga lalaki na mahilig sa ganoon? Gusto niyang pangilabutan sa iniisip niya. Malaking sayang ang lalaki. Sayang din sa kanya. Gusto pa man din niya ito. Gusto niyang sapukin ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay naloko siya. Kumunot ang noon ng lalaki saka tinitigan siya. Anong weird doon? Nang una kita makita, you look serious, mysterious. Parang wala sa mukha mo ang magbabasa ng tabloid. At ano nakita mo sa akin? Pag-uusisapan nito. Nagkibit balikat si Naomi. Dahil tila nanghihinayang at nawalan na din siya ng gana dahil sa pag-amin ng lalaki. Sinabi niya ang iniisip. Akala ko, isa ka lang simpleng lalaki. Weird din pala kasi kakaiba ang suot mo. May pintura pa ang damit mo. Inakala ko na isa kang pintor. Pintor nga ako. Pag-amin ng lalaki. At yun talaga ang dahilan kung bakit kita nilapitan. Ha? Bagyang naguluhan si Naomi. Bagya din siyang nalungkot. Oo. Nangihinayang siya at tila nawala ng gana dahil sa biglang naisip sa totoong estado na lalaki pero ang maisip na hindi rin naman pala talaga siya nito nilapitan dahil baka maaaring nagkagusto ito sa kanya. Kagaya na lang ng naramdaman niya rito nang una silang nagkita ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanya. Anong ibig mo sabihin? I want you to be my next project, my next subject. I want you to be my model. Walang katakot-takot na sabi nito. Huli ka! Bahagya pag napapitlag si Charles nang malakas na sumigaw ang kaibigan na si Vladimir. Naramdaman niya ang hawak nito sa kanyang balikat. Senyalis lang na nasa malapit na ito. Kaya bago pa naging alerto si Charles para itago ang kanyang ginagawa, nasilip na agad iyon ng isa sa pinakamaloko niyang kaibigan. Kasalukuyang nasa Golden Cash Clubhouse si Charles. Naroroon siya sa private area na pagmamayari ng grupo nila. Dahil wala naman silang usapan na magkikita-kitang magkakaibigan, naisip niya na wala namang iistorbo sa kanya kung nandoon siya. Kaya naging feel free siya na huwag magtago sa isa sa mga kwarto at minabuting sa garden ng private area niya gawin ang ginagawa. Damn it! Huwag ka nga manggulat! Sinubukan niyang isarang screen ng kanyang laptop upang hindi na nito tuluyang makita ang ginagawa niya. Pero nanatiling makulit ang kaibigan. Pinigilan nito ang kanyang ginagawa para lokohin siya. At huwag ka rin mang-stalk ng babae. Ngingisi-ngisi ito pagkatapos magkaroon ng hinala sa ginagawa niya. But she's beautiful. Shut up, Vladimir. Lahat naman ng babae maganda para sa'yo. May pagkababaero ang kanyang kaibigan. Kaya naman hindi niya nagustuhan na sinasabi-sabihan niya ng ganoon si Naomi. Hindi niya gustong may nagkakagusto sa babae. Lalo na ang isa pa sa mga kaibigan niya. Pakiramdam niya ay mapapaaway siya. Kumunot ang noon nito. Tumuas ang isang kilay at maya-maya ay napangisi. Hindi rin nagustuhan ni Charles ang ngisi na ibinigay nito. You look mad. That's something serious.
Girlfriend mo ba ang babaeng ito? Kailan mo siya ipakikilala sa amin? Si Charles naman ang bahagyang naguluhan sa sinabi nito. Kumunot ang noon niya. Hindi nakilala ni Vladimir ang babae. Hindi pa nito alam ang balita. Kung ganoon, ipinapaliwanag noon kung bakit hanggang ngayon hindi pa siya kinukulit ng kanyang mga kaibigan. Maraming taon na ang lumipas pero hanggang ngayon ay in touch pa rin si Charles sa mga naging kaibigan. Kahit naging mahigpit sa kanya ang nag-ampon na si Mr. Miguel Moretti, pagdating naman sa kanyang mga kaibigan ay hindi ito. Basta hindi niya napapabayaan ang trabaho niya ay hindi naman ito nagrereklamo. Sa pananatili ni Charles kay Mr. Moretti ay mas nahasa pa ang talento niya. Hindi niya masasabing nagkaroon siya ng maraming masayang oras na kasama ito dahil na rin sa kakaibang ugali ng lalaki. Mahigpit ito sa kanya. Ang gusto nito'y palagi lang na nakafocus ang atensyon niya sa pagpipinta. Kahit ngayong malaki na siya ay gusto pa rin itong kontrolin ang buhay niya. Parang mas naging determinado pa nga ito. Paano kasi ay matanda na ito. Kakaunti na nagagawang mga paintings. Halos hindi na kumikita ito. Madalas ay sa kanya na lang ito nakaasa. Ang pag-maintain ng palasyo nito ay €1,000 na ang halaga. Marami itong employed na tauhan na siya na rin ang nagpapasweldo. At dahil mabisyo ang nag-ampon sa kanya, malaki ang gastos nito sa pang-araw-araw. Kahit na ba kumikita ng malaki ang isa lang sa mga obra nito. Mahilig itong magkasino at gumagamit ng ilan na rin na ipinagbabawal na gamot. At ang pinakamatindi, hilig ni Miguel Moretti na mambabae. Matikas pa rin naman si Miguel Moretti. Kahit na ba senior citizen ito na maituturing ngayon. 61 years old na ito. Matanda na ito at medyo hirap na rin na makapagtrabaho. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito inaalis ang bisyo sa buhay. Kaya kahit paminsan-minsan ay nakakapagpinta pa rin ang mga ito. Madalas ngayon ay siya na ang sumusuporta dito. Wala namang kaso kay Charles ang pagsuporta na ngayon sa nag-ampon. Kahit masasabi niyang hindi naging magandang ehemplo sa kanya ang nag-ampon, malaki pa rin ang utang na loob niya rito. Dahil dito, mas nahasa pa ang galing niya sa pagpipinta. Madalas man siya na napapabayaan nito sa pang-emosyonal na aspeto, minabaliwala na lang niya iyon. Pagkatapos ng lahat, ipinaliwanag din naman ng lalaki na sa una pa lang ay wala na naman talaga siyang makukuha rito pagdating doon. Financially naman, hindi siya pinabayaan nito. Legally ay inampun din siya nito. Ibinigay sa kanya ang pangalan nito. Isa si Charles sa tinitingalang pintor, hindi lang sa buong Italia o Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Laman ng mga malalaking art galleries sa Italy at iba't ibang bansa ang mga paintings niya. Marami din siya nagiging commission na projects ng mga painting na ipinapagawa ng ilan sa mga pinakamayamang tao sa mundo. Isa na nga doon ang proyekto niya ngayon na pagpinta ng iba't ibang paintings ng magagandang sunset na ayon sa personal assistant niya ay pinagagawa daw na may-ari ng pinakamalaking advertising agency sa New York. Sa edad ni Charles na 34, napakalaki na ng tinamasa niyang tagumpay. Maaari nga na tumigil na siya sa pagpinta dahil na rin sa laki ng kinikita niya. Kaya na niyang mabuhay ng masagana sa pera lang na iyon habang buhay. Pero hindi iyon gusto ng nag-ampon sa kanya. Ang gusto nito ay magtrabaho pa siya para mas lalong lumaki ang kita niya. Pumapayag naman siya sa gusto nito dahil may punto ito. Kahit malaki ang kinikita, kung patuloy niyang susuportahan ang nag-ampon sa mga bisyo nito, mabilis din iyong mawawala sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, hindi lang naman ang pagpipinta ang masasabing ikinabubuhay ni Charles. Malaki ang investment niya sa group of companies na itinayo nilang magkakaibigan, ang Sweet Angel Group of Companies. Hindi man niya personal na hinahawakan iyon ay malaki naman ang pera na ibinigay niya para gamitin na kapital noon. He invested in the company dahil isa iyon sa pinakamatagumpay na kumpanya sa buong mundo. Hindi lang din basta-basta na pera ang nakukuha niya doon. He gained a lot of profit just by investing money into it. Silang anim ay may kanya-kanyang investment sa kumpanya at nang dahil doon, kinilala silang the abandoned billionaires. Hindi ko siya girlfriend, sagot ni Charles sa kaibigan. Hinayaan niya ito sa gusto nitong gawin dahil nahuli na rin naman siya nito.
Pero gusto din na kastiguhin ni Charles ang sagot. Maaari nga pala niya na sabihin na girlfriend ng babae dahil nagpapanggap ito na ganoon. Hindi kagaya ng akala ng babae, hindi siya mahilig magbasa ng tabloid. Pero dahil sa kalukuhang ginawa nito na dinawit pa siya, nagawa niyang magbasa noon. Dated ang personal assistant niya sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya, lalo na at protocol niya rito na kapag may mga balita na lumabas tungkol sa kanya, masama man o mabuti ay ire-report nito agad iyon sa kanya. Dahil doon, nalaman niya ang kalukuhang ginawa nito. Charles wanted to confront Naomi. Sa totoo lang ay ipinahanap din niya ito kaya natuntun niya agad ito ng araw din na lumabas ang balita. Kaya lang, kagaya noong una ay sa seaside din sila pinagtagpo. Tila tuloy naging coincidence lang ang kanilang pagtatagpo, muli at hindi sinadya. Tumatak man masyado kay Charles ang una nilang pagkikita, hindi niya akalain na sa susunod nilang pagtatagpo ay ganoon ang mangyayari. Gusto niyang makita muli ito pero hindi sa ganoong paraan. Ito pa mismo ang gumawa ng paraan, isang paraan na nakakagalit para sa kanya. Gusto niyang alamin kung bakit nagawa nito iyon at kung paano siya nito nakilala. Pero kahit si Charles ay nagulat din sa kaalaman na mukhang hindi naman siya nito nakikilala. Paanong nagawa nitong gamitin ang pangalan niya? Paano siya nito nakilala? Pero alam ni Charles na magiging mahabang paliwanagan kung sakaling aminin niya ang lahat at kumprontahin ito. Habang tinitingnan niya ito, mukha naman itong inosente sa nangyari. Kahit hindi nito itinanggi ang tungkol sa pagkakasama nito sa dyaryo. Naguguluhan siya pero may isang bahagi ng isip niya na parang ayaw itong kumprontahin agad. Gusto niyang madiskubre ang lahat sa paraang hindi rin ito nalalaman na inimbestigahan niya kung bakit nangyari iyon. Magulo pero ganoon ang nararamdaman ni Charles. O gusto lang talaga niyang magkaroon pa ng panahon para makasama ang babae. The girl hunted him. Hindi ba't gusto niyang gumawa ng paraan para makita muli ito dahil doon? Binigyan siya nito ng dahilan. Pero kung sakaling kumprontahin niya agad ito, baka hanggang ganoon na lang ang maging pagkakakilala nila sa isa't isa. Surely, may kasalanan ito sa kanya. She dragged his name. Ginulo nito ang privacy niya at nagsabi ng mga kasinungalingan sa tao tungkol sa kanya. Kailangan niyang parusahan ito. Pero may isang bahagi rin naman ang puso niya na hindi gustong gawin iyon. Kaya gumawa siya ng ibang paraan upang mapalapit dito na hindi nalalaman ang dahilan talaga ng paglapit niya rito. Ay dahil sa charade na ginawa nito, nakasama siya. Kung ganoon, sino siya? Bakit tila interesado ka sa kanya? Nanunuksupang tanong ni Vladimir. You're stalking her. Ngayon ko lang yata nalaman na nag-stalk ka ng babae. This is something new. Something worth celebrating. So, should I call the guys? Stop it, Vladimir. I'm not stalking that Kara. I just want her to be my model. I'm just persuading her. Model? So, you'll paint a portrait? Hindi ba't puro landscapes lang ang madalas na ginagawa mo? Wait a sudden change of subject. Sandaling natigilan si Charles, pero noon kanyang ipahalata sa kaibigan na nalito siya sa tanong nito. Paano nga ba siya magdadahilan? Hindi siya handa. Alam kasi niya na kaya lang naman talaga niya inalok ito na maging ganoon ay sa pansarili niyang dahilan. Bakit? Masama na ba ngayon na magkaroon ng sudden change of heart? Nahiling ni Charles na sana hindi nahalata ng kaibigan ng bahagya niyang panginginig. Nagkibit balikat si Vladimir. If you say so, pero dapat hindi na rin kita inaasar. Malaki ka na. Masaya nga iyon na lalagay ka na sa tahimik. Baka kapag naging ganoon ay mabawasan ang pagkasuplado mo. It's a good thing. Pero hindi pa rin mapigilan ng lalaki na mapatingin sa laptop niya. But she's really beautiful. Totoo bang model lang ang gusto mong gawin sa kanya? Hindi mo siya girlfriend? Dahil kung itigil mo na ang pagiging babaero mo, Vladimir, she's off limits. Binigyan niya ng nambabanta na tingin ng kaibigan. Itinaas ni Vladimir ang kamay. Okay, fine. She's all yours. Hindi na pinansin ni Charles ang naging mapanuksong tingin ng kaibigan. Iniba na rin naman itong usapan pero kahit ganoon, pakiramdam niya ay hindi pa rin nawawala sa isip niya ang babae. Kahit na matagal-tagal na rin silang naghiwalay. Takbo pa rin ito ng takbo sa kanyang utak. Ni hindi na niya magagawa muling magtrabaho dahil ginugulo siya ng babae. Dapat ay mainis si Charles dahil dito.
Bilang artist, ang pinakaayaw niya ay nagkaroon ng distraction sa buhay. Kaya nga sa edad niya ay wala pa siyang masasabi na naging seryosong relasyon niya. Puro fling lang. Ayaw niya ng distraction sa buhay. But this girl, she seems something. May kakaibang panghalina ito sa kanya kahit na ba hindi pa sila nagkakaroon ng maayos na pagkikita at pagpapakilala. Sinasakop nito ang utak niya sa paraang kakaiba. Nakakatakot pero masarap. Dahil doon, masasabi din niya na tama si Vladimir sa ibinibintang nito sa kanya. Nagre-research siya tungkol sa babae at natagpuan na lang niya ang sarili na tinitingnan ng Facebook account nito.